So, yun na nga mga pre, ano, nako po, ang bahay ni Digong ay ni-raid daw po dyan sa Davao City. Nako, grabe itong balitang ito mga pre. Kalat na po ito sa Facebook. Okay, kalat na po. Meron pong isang nag-post o nag-share ng post na talagang ano, yung bahay po ni Digong ay ni-raid. O pinasok ng kapulisan. Okay? Siyempre, pulis naman talaga yung papasok dyan, di ba? Yan po ang isa sa pag-uusapan natin ngayon mga pre. Okay? Ngayon, kasi nung mga nakarang araw, binalita po ito, 3 days ago, may nag-live na isang bakla, no? Ngayon nga daw, may natanggap daw po silang balita na i-raid daw po yung bahay ni Digong. And then may nag-post kahapon, no? Alas 7, kahapon lang to, 7:36 ng umaga, kino-confirm niya po dito na ang bahay ni Digong ay ni-raid daw po. Nako, matinding balita po ito. Papakita ko po sa inyo ngayon at babasahin ko po sa inyo. At syempre mga pre, pag-uusapan din po natin itong si Pulong. Kasi si Pulong po, nagsalita na rin patungkol sa kanyang pananakit. Medyo maangas-angas yung banat ni Pulong. Okay? Sanay na nga daw po eh. Sanay ng gumanon? Ha? Or sanay ng mamukpok? Ay, grabe ka ballpoint man. Anong mamukpok? So, yun po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. And syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan ha, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre, meron po tayong Timbirador. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Yan. And of course, Ballpoint Man 2.0 mga pre. Ayan ha. Ayan at syempre mga pre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, panoorin po muna natin itong video na ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino, isang Marcos suporta. Nagbablog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa mga panirang kalaban na nang hihila. Pababa tayo na at magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino sa administrasyon dahil sa impluwensya ng isang pamilyang maka-China. Kaya nandito na si Ballpoint Man, lalabanan ang pamilyang maka-China na sumisira sa bansa. PBBM ating ipaglaban
So, yun mga pre, ano, ayan, back to topic na tayo. Sabi ko nga mga pre, 3 days ago, I think 3 days ago, 2 days ago, um, merong isang bakla na nag-live doon sa bahay ni Digong. Okay, na nakatanggap daw po sila ng balita na papasukin yung bahay ni Digong. Pero, napag-alaman na wala naman pumasok. Wala. Talagang wala. Din kahapon, alas 7:36 ng umaga, may nag-post. At kinukumpirman niya mga pre na ni-raid po talaga ang bahay ng kanilang tatay. Ni-raid. Ngayon, ating basahin. Totoo nga ba ito? Kinukumpirman niya eh. Kinukumpirman niya. Ating basahin mga pre. Okay? Ito po yung kanyang yung kanyang post. Hanapin po natin. Asan na ba yung kanyang post? Ayan. Ito po yung kanyang post. Basahin po natin. Meron siyang shinare na post ni Maharlika. Pero yung focus natin ngayon yung caption niya. Okay? Basahin po natin. Sana po ang NBI ay tutukan po ito. Ang kanyang Facebook ay Mahal Kita Be. Bakit po kailangan po itong tingnan ng NBI? Kasi ito po, basahin ko po sa inyo. Sabi niya, tapos ang pag-initan lagi nga mga bobo din supporters ng mga bangag, Bobo Dilawan, Pinklawan, si BP Sara dahil sa 125 million. May pagising-gising pang nalalaman ng mga dipunggol. Wala tayong issue dyan sa mga pinagsasabi niya dyan Okay? Yung pinakapanghuli na sa caption, ito yung pinaka-importante po. Okay? Sabi dito, at dahil sa issue na ito, ayon, ne-raid na naman nila bahay ni Tatay Digong sa Davao para matakpan ulit ang issue. So, kinu-confirm niya po dito na ni-raid po ang bahay ni Digong. Okay? Ni-raid daw po ang bahay ni Digong. Samantalang hindi naman po ni-raid. Ito po yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Oo. Panlilin lang po ito sa publiko. Panlilin lang po. Uulitin ko po. Babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, at dahil sa issue na ito, ayon, ni-raid na naman. Naman ha, may naman. Ibig sabihin, pangalawa na. Ayon, ni-raid na naman nila bahay ni Tatay Digong sa Davao para matakpan ulit ang issue. Samantalang wala naman pong pulis na pumasok doon sa bahay ni Digong. Wala po. Hindi po ni-raid. Ang naglabas lang po ng balitang ire-raid yung bahay ni Digong ay yung kiti-kiti. Si kiti-kiti. Diba? Andin kinagat ng mga tanga. Kinukumpirma niya po na ni-raid daw po ang bahay ni Digong. Sana po ito ay tingnan po ng NBI, no? Kasi ito po ay malinaw po na panlilin lang po ito sa publiko. Malilito po ang publiko nito at mapapasama po ang gobyerno. Kasi ang gobyerno natin wala pong ginawang hakbang para i-raid yung bahay ni Digong. Wala po. Ang Philippine National Police hindi po pinuntahan, hindi po pumunta doon sa bahay ni Digong para halungkayin yung dyan, kung ano mang meron dyan. Wala pong ganun. Nananawagan po tayo sa NBI na pakitingnan po itong taong ito na si Mahal Kita Be. At ang kanyang pagmumuka po, pakita ko po sa inyo, yan po yung kanyang pagmumuka. Maniniwala kayo dyan? Mukhang hindi mapapagkatiwalaan. Ano? Nung nakaraan, kinontent natin yung bigas na marumi. Nakita ng media yon, diba? Sana ito din po. Kasi seryoso po itong pinagsasabi niya dito Ni-raid daw po. Ni-raid na naman daw ang bahay ng kanyang tatay. Na nagre-relax ngayon sa The Hague. Ni-raid daw po.
Philippine National Police, NBI, sana po tingnan nyo po itong babaeng ito. Uulitin ko po, yung kanya pong pangalan ay si Mahal Kitabe. Oh, diba? Ano na? Mahal Kitabe. At eto na, anong sabi ng PNP? Tingnan natin. Ano nga bang sabi ng PNP dito? Sa mga nagpapakalat ng impormasyong, ng maling impormasyon na to. Eto po, panoorin po natin yung video. Agad kami nagsagawa ng aming coordination at validation sa aming mga units at nakita po namin, nakausap na namin ang ating SCIDG and Special Action Force and wala po silang impending operation. Wala! Walang operation! Lagot ka ngayon. Sa bahay po ni FPRD sa Doña Luisa. Kaya immediately na-determine namin na ito ay isang false information. Ano lang to, para ginagawa nila ito para ang mga Pilipino maawa ng maawa sa mga Duterte. Para magmukha silang kawawa, para magmukha silang inaapi. At ang mga sisisi, administrasyon. Wala namang ginagawang, wala namang utos. Si PBBM na gawin mo yan, gawin mo yan. Wala nga. Sabi nga ng pulis, walang record na i-raid yung bahay ni Digong. Wala. Magpasa hanggang ngayon, hindi naman na-raid yung bahay ni Digong. Bakit ngayon pinakalat ng kutong lupa na to? Lagot ka ngayon. Yung profile niya sa Facebook, lalaki, pero hindi po yung lalaki yung may-ari ng account, siya po. Partner niya po yung lalaki, pero out sa issue yon. Hindi kasama yon. Okay? Pero siya po yung nagpo-post. Itong kutong lupang babae na to. Itong lamang lupa na to. Yung nagpo-post. Pahiga-higa ka pa dyan. Di ka muna naghilamos. Ito na, tuloy natin. Mananagot sa batas ang sinumang may pakana sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nako! Lagot! Mananagot sa batas! Mananagot yung babaeng ito! Ayan na! Tuloy! Sa umano'y gagawing search sa mga bahay o pag-aari ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City na nagdulot ng pangamba sa publiko. Tama. Ayon sa Police Regional Office 11, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga gawaing katulad nito na Nako, baka ako pa yung maging daan para madampo tong babaeng ito. Ayan na, ulitin ko po yung kanyang Facebook page. Ito po yung kanyang Facebook page. Ayan gusto ko lang makita nyo. Para klaro, mga ebidensya natin. Ayan baka pag sinearch nyo, lalabas po yan. Ayan po yung Facebook page niya. Okay, Mahal Kitabe. Ano na, 2025 na? Jijimon ka pa rin? Alatang talagang jijimon talaga? Mahal Kitabe. Katarantaduhan, tapos mahal Kitabe, tapos ganito ka? Sus Mariusip. Ay, nako. Ito na. Focus na tayo dito sa video. Ito na, panoorin po natin. makakagulo sa peace and order sa Davao City at sa buong rehiyon. Ito na ang pangatlong beses na naranasan dito ang parehong estilo ng pagpapakalat ng peking impormasyon. Sinasabi ng PRO 11, posibleng ito ay taktika lamang o paraan para magdulot ng kalituhan sa mga tao. Totoo yan, taktika yan. Lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Miyerkules ng gabi Ito yung nagpakalat Isa sa nagpakalat, nag-live agad. Itong bayot na ito. Itong bayot. Take note, bayot. Bakla. Yung mukha nakailan na kaya tong... Masarap naman yung talong, di ba? Makain kayo ng talong? Hindi yung talong na nilalaga, tapos magiging brown. Tapos mo lang yan sa tuyo. Kumakain naman siguro to
Tapos may sili-sili, o, di ba? Kumalat sa social media na may gagawin umanong raid sa bahay ng dating Pangulo. Kaya agad na dumagsa ang mga taga-suporta sa kanyang bahay upang magbantay. Paglilinaw ni PRO 11 Regional Director Victor Leon Rosete, walang koordinasyon sa kanilang opisina at wala ring deployment ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force personnel tungkol dito. Mag-iimbestiga ang PRO 11 at mangangalap ng impormasyon at ebidensya para mapanagot ang may pasimuno. Patay ka ngayon. Ikaw yung mananagot ngayon. Mahal kita, be. Mahal kita, be. Lagot ka ngayon. Akala nyo kasi joke-joke yung lahat eh. Ginagawa nyo kasing biro. Hindi na kayo natuto na may mga fake news ng pinagdadampot ng kapulisan. Sa Visayas pa nga lang, marami na. Patay ka ngayon. Lagot ka ngayon. Tuloy natin. Saan na ba yung video? Yan. Nagbigay na agad ako ng guidance sa aking mga kapulisan, sa ating mga units to conduct an in-depth investigation on this matter. At alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas. At ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Sa proseso ng investigasyon, makikipag-ugnayan ang pulisya kay Congressman Pulong Duterte na unang naglabas ng pahayag ng pagkadismaya sa naturang insidente. Ayon kay Rosete, sa ngayon ay walang umiiral na search warrant sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Search warrant? Wala pong search warrant. Wala pong search warrant. Wala naman pong search warrant. Tapos sasabihin nyo na, ayun na, ni-raid na. May nakita ba kayong pulis na pumasok dyan sa bahay ni Digong? Meron ba? May nabidyohan ba kayo? Tapos ikukumpirman nyo na eto na naman, pinasok na naman yung bahay ni Digong? Parang tanga lang. Wala po. False information nga po yan. Ang naamin lang po is, wala naman pong violation why we will conduct any operation. Kahit magsabi kami na hindi kami magbibigay kami ng assurance na walang operation, pero gagawa sila ng violation, then, by all means, we will conduct operation. Sa kabila nito, tiniyak ng PRO 11 na handa ang kanilang hanay para tiyaking payapa, patas at maayos ang halalan ngayong May 12. Gladys Tuwag. Sabi ni Duterte, kami mga Duterte, hindi kami naglalagay ng pangalan dyan sa mga sasakyan, sa mga bubong, or kung ano pa man dyan. Pero ano to? Kung titingnan mo, pulong ni pulong. Pulong ni pulong. Pangalan ni pulong yan Oh, sino nga? Ano yan? May mga mukha ni Digong dyan bakit itong sinisilungan ng mga tao na to sa gilid? Ito. Ay pulong ba yan? Hindi naman kay pulong yan Pera ng taong bayan yung pinambili dyan. Mariusip naman. Sinungaling talaga mga Duterte. 12. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandig. So yun mga preno, at least nabigyan po natin ng reaksyon. Sana po ay aksyonan po ito ng NBI at Philippine National Police itong babaeng ito. Ayan saan ba yun? Yan. Ito, yan. Yan yung pangalan niya, yan yung Facebook niya. Basahin nyo na lang po yan. Siyempre, yan po yung kanyang pagmumuka. Ayan. Yan po yung nagpakalat ng maling informasyon. Ang sabi niya, ayun, ni-raid na naman nila bahay ni Tatay Digong sa Davao para matakpan ulit ang isyu. Pero wala pong pag-raid na naganap. Siya lang po ang nagpakalat ng maling informasyon na yan. At maraming mga Pilipino yung nalito. Diba? At marami yung talagang nabulag sa kasinungalingan. So ayun mga pre, no? At ito na. Next topic po tayo mga pre. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong patungkol naman dito kay Pulong. Nagsalita na po patungkol doon sa gusto niyang pag-atake o
pagtudas doon sa matabang lalaki na di umano'y bugaw. Okay? Okay, ito na. At bigyan po natin ito ng reaksyon. Panoorin po natin yung video ito. Naharap ngayon sa physical injuries at grave threats complaints si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito ay matapos siyang sampahan ng reklamo ng isa umanong businessman na nagngangalang Cristone John Patria Moreno, taga Davao City. Anong business? Yung magbugaw? Hindi, nagtatanong lang po ako. Ayon sa Kasi- reklamo, Kasi ang pagiging bugaw po ba matatawag yan ng negosyo? Kasi di umano po ay bugaw yung lalaking yun. May mga kumakalat na issue ngayon. Okay? Pero sa tingin niyo matatawag bang business yun? Yung ganung style. ginulpi, pinagmumura at pinagbantaan umano siya ni Congressman Duterte. Sinasabing nangyari ang insidente sa loob ng isang bar sa Davao City noong February 23, 2025. Hindi na umano kumuha ng medical certificate si Moreno matapos ang pangyayari dahil sa sobrang takot, pero nakuhanan umano ng Ikaw ba naman na sasaksakin ka? Takot ka talaga niyan. Tapos ikaw lang mag-isa doon. Wala kang kakampi. 'Di ba? May hawak pang kutsilyo, alam mo naman sana yung mga yan sa patay-patay. 'Di ba? Pero tanggalan mo ng ano yan, security. Bakbakan silang dalawa. Kawawa si Pulong doon. Laki nung tao na yun eh. Alam naman matatapang yung mga yan kasi maraming bodyguard. 'Di ba? Pero kung one-on-one yung labanan, Carbonell nga, hinamon si Digong ng duelo, hindi nga nagpakita eh. Swag nga kami. closed-circuit television ang insidente. Kasunod nito, kumalat sa social media ang isang CCTV footage na tila may kaugnayan sa insidente. Wala pang pahayag kaugnay ng video ang Philippine National Police. Tila inaasahan naman na ni Congressman Pulong ang reklamo Siyempre, sanay na si Pulong dyan eh. Ano ka ba? at iginiit na sanay na siya rito. Oo, sanay na. Sanay sa mga patay-patay. Mura-mura. Diba? Banta-banta. Sanay na. Lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na. Dirty. Di ba yung pamilya niyo yung dirty? Ha? Kaya nagiging dirty yung politics dahil sa pamilya niyo. Kayo yung creator nun. Di ba? Isa sa gumagawa nun. Na tayo dyan. Gayunman, wala pa umano siyang natatanggap na kopya ng reklamo. Ipinauubaya na rin niya sa mga taga Davao City ang Yan o, City Hall of Davao. Sumugod si Carbonell dyan. Naghamon ng duelo kay Digong. Hindi po nagpakita si Digong dyan. Diba? desisyon kung iboboto siyang muli sa paparating na halalan. Dahil sa, ano na yan, dahil sa lumabas na video na yan, iboboto nyo pa ba? Yung ganyang klaseng utak kriminal? Oo, syempre. Pag tanga ka, iboboto mo yan. Tama? Ay, sus! Nga kami. Sa akong mga kaigsuunan Dabawin nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Dugay-dugay. Kanus ang manahitabo. Pag upa, oy, karon 2025. I think, February. Sige lang, inyuhag yapong desisyon kung kinsa Natural. Alangan namang ikaw yung magdesisyon. Taong bayan talaga. Ha? inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. O hindi mo alam kung saan ka galing nun, Pulong? Ikaw yung... Katawan mo yun, ah. Ikaw na mismo. Ay, naku. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Nasa The Hague, Netherlands, ang kongresista para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto dahil sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Rosa
Talikod, UNT Nagtaka pala ako kay Sara Duterte. Kaya pala umalis na dyan sa Dahig kasi nandun pala yung pangalan niya. Hindi siya mismo yung nagkumpirma eh. Parang hindi siya pwedeng magtagal dyan. Kasi siya mismo, nandun din yung pangalan. Tuloy. TV News and Yun. Rescue. Sana po itong mga Duterte mapanagot na. Kasi naglalabasan na po yung mga baho nila eh. Diba? Sana po tuloy-tuloy na po ito. Maging happy family sila dyan sa The Hague, Netherlands. Hindi, maganda naman kasi yung kulungan dyan. Hindi mainit. Diba? Tsaka, kompleto. At saka magagaling po yung doktor dyan. Diba? Dito sa Pilipinas, siksikan dito. Kung dito ka makukulong, tingnan mo nga si Kibuloy, amoy sardinas na. Amoy sardinas na. Diba? Si Digong, sarap dun. Lamig dun eh. Diba? Yun nga lang, sabi ni Sara Duterte, practice ka magluto ng itlog. Diba? So, bakit magpa-practice pa si Digong magluto ng itlog? Di ba mahirap siya? Ang mga mahihirap, kayang lutuin yung itlog. Diba? Tama? Kung mayaman ka, hindi ka talaga marunong magluto. O bakit magpa-practice pa si Digong? Yan, tandanan yan, magpa-practice pa. Mariusip naman. Diba? So ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong patungkol naman po kay Ping Lacson. Panoorin po natin yung video ito. Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, alam ko naman kilala nyo itong nasa likod ko. I-flex ko lang ang tumatakbo natin ulit para sa senador si former senator at senator to be Pampilo Lacson. Okay, guys, huwag natin kalimutan na isama natin sa ating balota. Pasensya na, medyo kakagising ko lang, nalimpungatan ako. Tama. Actually, Pareho pala tayo nagkakape oh. Aga. Kape tayo. Bigla ko lang naalala. Okay. Flex ko Si Pampilo Lacson, okay, siya po ay talagang pagdating sa mga pork barrel ay lumalaban at lumalaban din sa against ito sa EJK katunayan. Ito yung mga nakita niyo yan. Yan yung statement niya nung siya ay tumatakbo pa lang na before di ba lumaban siya as president. So against rin siya sa EJK also stealing won't happen in my government, Lacson. Yun yung sabi ni Lacson. So hindi po siya pabor dito sa mga pinagagawang patayan ni Digong. Hindi po siya pabor. Kaya yan po yung kailangan natin. Pro-Philippines. O, diba? Hindi po natin kailangan ng maka-China. Tama na po yung mga maka-China. Pahinga na muna kayo, ha? Bongo, huwag nating iboto yan. Basta maka-China, huwag iboto. Ang buboto lang po sa mga maka-China, alam nyo kung sino? Yung mga traidor na Pilipino. EJK sapagkat sa kanyang prinsipyo, ang EJK ay pagnanakaw ng buhay ng ating mga kapwa Pilipino, which is Tama. naman. Ito ay pagnanakaw ng buhay ng kapwa Pilipino. Pero ang isa sa pinakagusto ko po kay Pampilo Lacson, talagang ito po pagdating sa budget ay ini-scrutinize nitong mabuti. At si Senator Lacson ay nakilala rin talaga na hindi kumukuha ng mga pork barrel. So ito dapat makabalik talaga sa Senado sapagkat pagdating po sa budget, talagang ito yung nagbusbusisi. Kaya So, pag nakabalik po yan sa Senado, matitingnan yung budget, masisilip. At syempre, hindi po masasayang yung pera ng taong bayan. Diba? Kasi si Ping Lacson po, hindi naman po yan, kurap. Hindi katulad ng iba dyan, pulubi lang daw sila, pagulay-gulay lang daw. Diba? Patuyo-tuyo lang daw ulam, puno naman yung bulsa. Ha? May kingdom pa sila. Pinangalan di umano sa kanyang kaibigan na nakakulong ngayon. Yung mga ninakaw. Ay, nako po. kung magkakaigi kay Senator Pampilo Lacson yung style nila ni Inday Sayat ay sigurado shoot sa balde. hindi magkakaigi kay Senator Pampilo Lacson yung mga kadramahan ni Inday Sayat. Opo, hindi po talaga magkakaigi yun. No? Kaya ibalik natin sa Senado si Ping Lacson. Hindi na po ako mananawagan sa mga tagkakabitin nyo sapagkat alam ko naman na ilalagay ninyo sa balota si Ping Lacson. Pero ang importante, hindi lang ito si Ping Lacson lalaban dito sa mga illegal na pork barrel at sa mga confidential funds no, na magiging mabusisi, kundi ito rin po ay sobrang against sa ginagawa ng mga China. So, po, sa katapusan po ng video ito, tingnan nyo po yung mga binoto ko. Baka ito po ay makatulong sa inyo at pwede nyo po gayahin, okay? So, sa mga bubundidilis at may sayad dyan manatili kayong may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye! Ito yung ibuboto niya. Unang-una, si Binor Abalos. Wait lang, taasan natin tong
Taasan natin tong, wait lang Ayan, tingnan natin. O, yan. Yan mga iboboto niya. Si Benhur Abalos, para sa akin, check. Okay, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan Benhur Abalos, check. Si Mendoza, Tito Soto, check. Ping Lacson, Abi Binay, ayan Erwin Tulfo, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Bong Revilla, Bintolfo, Kiko Pangilinan. Check. Ganon din yung buboto ko eh. Diba? Pero bibigyan ko yan ng reaksyon sa mga pagmalapit na po yung eleksyon kung bakit ko po sila iboboto. Okay? Bibigyan ko po yan ng reaksyon. Diba? Para para maisa-isa po natin sila. Okay? So ayun mga pre, maraming salamat sa pagsama sa ating video ngayon. Ayan sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. And syempre mga pre, eto na! Ang Ballpoint Man 2.0 po natin, huwag niyong kalimutang i-follow. Ayan libre po yan, wala pong bayad sa pag-follow dyan. Ayan, kita-kits po tayo sa Facebook. And syempre mga pre, bago po tayo magtapos sa ating video, panoorin po natin ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino, isang Marcos suporta. Nagbablog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa mga mapanirang kalaban na nang hihila. Pababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino.